Pwede mo sabihin, oo, narito ang Diyos. Pero sa puso mo at sa isip mo, hindi totoo ang nagaganap dito. Kaya hindi mo malilinlang ang Diyos. Alam ng Diyos at nasasaliksik ng Diyos ang puso ng tao. Kung papaanong kayo nalikha na may ilong, may bibig, may tenga, may kamay at may paa sapagkat yan ay dahil sa Diyos. Subalit kung ang nagpapahayag ng salita ng Diyos ay kakalabanin at hindi paniniwalaan, hindi ka kapanalig dito. Ikaw ay kampo ng demonyo na nagkukunwaring anak ng Diyos. Purihin ng Diyos. Amen! Kaya huwag niyong katamaran ang pag-upo dyan. Huwag niyong katamaran. Sapagkat Diyos ang tumawag sa inyo. Kung walang ibinigay na hininga ang Diyos sa inyo, wala kayo ngayong araw na ito. Amen! Simple lang, mayroong isang babaeng tumanggap ng pagmimisyon. Ito yung babaeng naririto ngayon. At naririnig ninyo, ang tinig ay sa kanya muna. Subalit ayon sa karunungang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya, makakapagsalita siya para sa inyo. Para iparating kung ano ang pinasasabi ng Diyos sa inyo lahat. Amen! Magsikap kayo na tanggapin ang katotohanan na ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Purihin ng Diyos. Amen! Walang nakakarinig, kaya walang pumapalakpak. Ang salita ng Diyos ay Diyos mismo. Amen! Ang salita ng Diyos ay narito sa banal na kasulatan. At kung papaanong ito ay binubuhay o isinasabuhay, binibitawan ng labi ng mga lingkod na napili ng Diyos. Huwag niyong mamangaliitin ang kakayanan ng mga taong ginagamit ng Diyos. Kapagkat hindi yun ang titingnan ninyo, kundi yung mga kataga o bawat salita na maririnig ninyo na ipinahahayag ayon at galing sa salita mismo ng Diyos. Amen! Ano ba ang pwede niyong ipagmalaki sa Diyos? Wala. Lahat ng meron kayo ay galing sa Diyos. Kaya huwag ikatamad ng bawat isang narito ang pagkakatawag sa kanila ng Diyos. Huwag ikakasama ng loob na ang inyong mga kinagagawian gawin araw-araw kahit linggo ay mai-stop pansamantala para kayo ay makinig ng salita ng Diyos. Ang tao tumatanggi makinig sa salita ng Diyos ay walang utang na loob sa Diyos. Amen! Ano nga ba may pagmamalaki ng tao? Wala. Kapag tinanggalan ka ng pera, kapag tinanggalan ka ng meron ka, kapag tinanggalan ka ng pagkain, kanino ka hihingi at aasa? Paano kung yung taong inaasahan mo ay wala na rin ibigay ang Diyos? Kanino ka tatakbo? Kanino ka hihingi? Paano kung hindi ka naging mabuti sa Diyos? Bibigyan ka ba ng Diyos? Hindi. Amen! Mag-isip kayo. Kayong lahat na nakarating dito ngayon. Ang tanging pag-asa ng tao ay nasa Diyos. Amen. Nasa kamay ng Diyos. Amen! Kaya huwag kayo magpapalinlang sa demonyo. At sasabihin ninyong, nagpapapaniwala kayo dyan. Di naman totoo yan. Papaano ang Diyos ay mapupunta sa katawan ng tao? Kung wala kang alam, tumahimik ka na lang. Kung ayaw mong ang iyong katawan ay ariing templo ng Diyos, mag-isa ka. Huwag ka nang mandamay pa ng iba. Ayon sa salita ng Diyos, ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen! Kaya kung hindi mo pa nararanasan na ang iyong katawan ay maging templo ng Espiritu ng Diyos, manahimik ka. At huwag ka nang makahawa pa sa iba.
Ang sino man nagmimiti makasunod sa kalooban ng Diyos ay pagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Amen. Amen. Gusto ko lang ipaalam sa pamilya ni Beverly, sa pamilya ni Brother Billy, at ni Sister Berna. May isang pagsubok na ipinarating sa inyo. Yan ba ay naging sanhi ng paglapit ng masidhi sa Diyos? O wala pa rin nangyari? Sa mga anak, makinig kayo, si Christian lang ang pwedeng exempted dito. Mula kay Beverly hanggang kay Bernard. Nang mangyari ba sa tatay niyo ang isang pagsubok na yan, nagising ba kayo? Para magsama-samang lumapit sa Diyos at humingi ng awa sa Diyos? Para hingin ang mabilisang kagalingan ng tatay ninyo? Ilang panahon na ang gawain dito sa loob ng tahanan niyo? Nabaon ba kayo sa salita ng Diyos? O hanggang ngayon, ganun pa rin kayo? Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Lahat ng bibitawan niya ay totoo. At ang sino man makikinig at tatanggap dito ay makakakita ng himala sa buhay niya. Amen. Bilang lingkod ng Diyos, hindi ko ugali na magpilit ng tao. Kung lalapit ka sa Diyos, ang salita ng Diyos ang makikipag-usap sa iyo, hindi ako na lingkod ng Diyos. Amen. At kung paano nakikipag-usap ako sa inyo, simple lang. Sinasabi ko ang ipinasasabi ng Diyos. Makinig na raw kayo at sumunod na kayo sa lahat ng gusto ng Diyos na ipinagagawa sa inyo. Amen. Bakit ko nilagyan ng raw? Kasi minsahera ako. Minsahera lang naman ako. Ang Diyos ang nagpapasabi nito. Amen. Hindi ako ang nag-uutos sa inyo, sapagkat ako'y minsang inutusan din ng Diyos. Wala akong nagawa kundi sumunod lamang sa Diyos. Amen. At nakita ko ang reward. Nakita ko kung papaano ang bunga ng pagsunod sa Diyos. Naging payapa ako. Ano man ang mangyari sa buhay ko ay sasabihin kong salamat Panginoon sapagkat nandyan ka. Di mo ako iniiwan, di mo ako pinababayaan. Amen. Isang linggo ang ipinahintulot ng Diyos na ilan lamang sa mga kabataan ang makakita sa lingkod. Para malaman ninyo, totoo ba talagang lingkod yun? Totoo ba talagang Diyos ang dala nun, nung babae na yun? At sa looban ng isang linggo, nagsikap ba kayo na makipagniig sa Diyos kahit wala ang lingkod? Nagsikap ba kayo ayon sa pagkaunawa ninyo kung sino si Jesus? At ipagpatuloy nyo ang araw-araw na pakikipag-usap nyo sa Diyos. Sino ang gumawa na ang Biblia ay naging kasama niya sa looban ng isang linggo? Ngayon, patunayan nyo sa mga sarili nyo. Hinahanap nyo ba talaga ang Diyos? Ang taong naghahanap sa Diyos, masusumpungan ang Diyos. Amen. Yan ang pinakamahalaga sa lahat na hanggang ngayon, nagdurugo pa rin ang puso ng Diyos. Sapagkat masaya lang kayong pumalakpak. Sapagkat yung biyaya nga, nandiyan nakaabang para sa inyo. Pero yung paglapit sa Diyos at paghanap sa Diyos, pakikipagniig sa Diyos, hinahanap pa rin ng Diyos mula sa inyo. Bakit?
Sapagkat sa pang-araw-araw na ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao, nakikita ang tatamad ninyo. Di makita sa inyo na talagang hinahanap ninyo ang Diyos na nandoon sa kailaliman ng puso ng tao. Ang totoo gusto ko ipaalam sa pamilya ni Brother Billy. Sa nangyari sa kanya, itanggap niya. Wala siyang sama ng loob kanino man. Wala siyang sama ng loob sa Diyos na kilala niya ng pangalan na si Jesus. Ang tanging alam niya, Diyos ang bahala sa kanya. Amen. At sa pamilya niya, gustong ipaalam ng banal na Espiritu, huwag kayong umasa sa tao. Sa Diyos kayo umasang lahat. Amen. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyong lahat